2 linggo na ang lumipas mula ng tila sa pilitang dalhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Isang hakbang di umano na itinuturing ng kanyang taga-suporta bilang pinakamalaking pagtataksil ng Administrasyong Marcos Jr. sa taong bayan. Ang galit ng publiko ay hindi na mapipigilan pa dahil ang kaisa-isang taong nagpatino at umayo sa bansa ang siya pang inuusig ngayon. Ang malala pa, hindi sa sarili niyang bansa siya nililitis kundi sa kamay ng mga dayuhang hukuman. Sa gitna ng mga kilos protesta at malawakang sigaw ng suporta, isang signature campaign ang ilulunsad ng iba't ibang non-government organization upang kalampagin ang ICC at igiit ang agarang pagpapauwi sa dating Pangulong Duterte. At pangungunahan nito nila dating Senador Gringo Honasan at Congressman Rodante Marcoleta. Sa ilalim ng petisyong ito, lalagdaan ng libu-libong Pilipino ang panawagang ito upang ipakita sa buong mundo ang himig na hindi sila papayag at hindi sila magpapaloko. Sa pamamagitan ng signature drive na ito, formal na ipaparating sa ICC ang matinding sigaw ng sambayanang Pilipino na pabalikin na sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Buwelta pa ng dating senador na si Gringo Honasan. First and foremost, I would like to express my gratitude to the esteemed Mayor Baste Duterte for welcoming me here in the city of Davao. I have come to deliver my message of concern to former President Rodrigo Duterte, whom I serve as DICT Secretary. I owe a personal and significant debt of gratitude to the Duterte family who has been supportive of me since my senatorial run when he was the mayor of Davao City. Mayor Duterte is a fellow member in the Guardians Brotherhood, and beyond politics, we have maintained a strong friendship over the years. I am here not out of politics but as a Filipino who loves our country and believes in recognizing the sovereignty of our republic and protecting every Filipino from the interference of foreigners. The arrest of President Duterte to be taken to another country and tried under foreign law is a slap in the face and a betrayal of our nation's courts and laws. It is embarrassing for other countries and their citizens to know that we ourselves are turning our backs on our compatriot, our former president, and betraying him to the jurisdiction of the ICC, even though our courts are functioning and our laws are being upheld. Do we admit that we are failed state? Do we really believe that our judicial process is worthless and the laws of Republic of the Philippines are ineffective? Do we not fight vehemently for OFWs with cases or conviction in other countries to be brought back to the Philippines? Why then did we kidnap and transport President Duterte to be incarcerated and tried in a court that does not fall under our jurisdiction? The President is already in his 80s. Even if this were the only consideration, it does not make things harder for him. Many Filipinos, both here and abroad, are calling for the return of President Duterte to the Philippines. If there are charges to face, he should be tried in his own country. Many of us are eager to take action, to do what we can in the face of what we are dealing with. At this point, we will submit a petition to the ICC to bring President Duterte back to his home country, the Philippines. This petition is in accordance with the rules and regulation of the ICC, allowing the people to participate directly in the ongoing proceedings. We aim to gather as many signatures as possible and extend invitations to other organizations to join us in our effort to bring back former President Rodrigo Duterte and uphold the sovereignty of our laws, courts, and the dignity of the Filipino nation. Tinding nangyari ngayong araw na ito ay napatunayan po na talagang nagkasala ang lintik na gobyerno na ito. Dahil illegal po ang kanilang ginawa, walang basihan, ito po ay labag sa ating mga batas. Yan po ay ayon mismo sa proclamation o press con ni Senator Amy na ito naman po ay pinag-aralan na mabuti dahil ito ay dumaan ho sa hearing. Yan po ay ating pong itatagalog, ipapaliwanag ho sa lingwaheng mas maiintindihan po natin. I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Duterte and turn him over to the international. Ayan. Una-una, walang legal na obligasyon ang Pilipinas na mag-turn over po si Pangulong Duterte. Okay? So pag sinabi mong walang legal,
Anong kabaligtaran nun? Illegal na dinala po si Pangulong Duterte sa ICC. Yan ang malinaw na establish ho ni Senator Amy. Illegal po talaga ang pagpapadala ng gobyerno natin sa bansang sa ICC po. Ngayon, baka sabihin ng iba, wala na, tapos na, nagagawa pa ba tayo dyan? Importante rin po ito kasi it will be known in the whole world that the Senate hearing conclusion ay illegal ang ginawa. Importante pa rin po ito. Kahit sabihin na natin, although may ibang mga kumukontra na wala na, tapos na yung iyak-iyak mo, wala na, tsaka bakitang tao mo lang yan. Oo, tama naman kayo doon. Pero, gayon pa man, importante ho ito. Ako ito lang sa akin. Ako, matagal na ako hindi Marcos at lalong never ako nakumbinsin nito na at alam kong talagang nambubudol sila. Pero gayon pa man, ibigay naman natin yung tamang credit dito sa alin na ito. Dahil kahit pa paano po, dahil dyan sa hearing na yan, malalaman ng buong mundo na ang senador natin ay sinasabing illegal ang ginawa ng gobyerno. Importante yan. That's an important element sa mga mangyayari ho. Maaring, ewan ko kung ito ba'y makakumbinsi sa ICC na ibalik si Pangulong Duterte, pero gayon pa man, sinasabi ng Senado, sandali, mali, walang basihan, illegal po yung ginawa. Mantakin mo, maririnig yan ng ibang bansa. Maririnig yan at sasabihin, isa sa mga i-report nila, when they report this itong instance na nangyari kay Pangulong Duterte, sasabihin nila, the senators concluded that it was illegal. And ito pa matindi. Kapatid ito nung Pangulo. Pag nabalita yan sa ibang bansa, that would be a big issue. Mantakin mo yung mismong kapatid nung namumunong nagdala kay Duterte ay sinabi niyang illegal. Naintindihan nyo? Yung bagang pananaw ng ibang bansa, napaka-importante. Yan na kasing kailangan natin ipanalo ngayon eh. Yung pananaw ng ibang bansa. Yung dito sa Pilipinas, alam naman po natin eh. Alam nyo, dun sa aking isang video na in-upload, talagang ang sinasabi doon, mga Pilipino, konbinsido. Siguro 90% konbinsido na, panoorin nyo nandyan yung video sa aking channel, Banat Bay, na konbinsido ang mga Pilipino na talagang dapat ibalik si Duterte sa Pilipinas. Okay? No question na dyan. Importante yung international community. Ito, malaking impact nito. Aside from these are senators, mantakin mo kapatid mismo nung nagdala kay Duterte, sinasabing illegal yun. O di ba ho? Malaking bagay po yun. Kaya, I know, masama ang loob natin kay Amy dahil kapatid niya po yan. Gayun pa man, wag naman nating awayin to the point na baka naman ma-frustrate lang at buti nga may kumikilos pa kahit pa paano sa Senado. Di ba ho? Yung ibang mga tinulungan ni Pangulong Duterte nga. Di ba, buti pa ito. Kahit pa paano, mga bilyar, siyempre si Cayetano, yan ay mga hindi kapartido, and yet, tumutulong ngayon sa pagbubulgar na there is something wrong, there is no due process na naganap. Malaking bagay po yan, silang nag-iingay. Ano na natin, purihin na natin yung kanilang ginagawa, para at least man lang, mas maingganyo pa yung iba, tingnan nyo na, pagka maganda ang ginagawa, kasi minsan kasi tayo medyo, alam mo yun, maaaring tingnan natin kagad ng negatibo pagka iba yung nagsalita hindi natin kasamahan o hindi natin pareho ng kulay, titignan kagad natin na masama. Wag naman po kasi akala ko ba gusto natin makakumbinsi pa ng mga iba, 'di ba, na maaring sumama sa ating laban. Kasi hindi ho ito labanan ng kulay. Ito ho'y labanan na ho ng sino ba ang nasa tama, sino ho ba yung naniniwala na sandali nasagasaan ng sovereignty namin. Itong mga nagsasabing oo nasagasaan ng sovereignty natin, abay samahan natin, 'di ba? Abay engganyohin natin. National Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. Ayan malinaw yan. Ang natanggap ay isang diffusion notice lamang, hindi opisyal na kinumpirma ng Interpol, ito. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution. Ayan, malinaw ito. Walang verifikasyon. Okay? Ng Interpol mismo. Yan yung ginagamit kasi ng putang inang gobyerno to Sinasabi nila na sumusunod lang kami sa Interpol. Wala ngang verification na sumusunod sa Article 3 ng Konstitusyon ng Interpol. Hindi ho verified. Hindi ho nagsabi ang Interpol na, oo, tama, utos namin yan, sinusunod lang namin yung Article 3. Okay? So, sinasabi mismo dito sa pagdinig, sa hearing, natagpuan na walang verifikasyon sa Interpol. O, di ba? Mantakin mo.
Bantakin mo pagkatapos nilang salsalin yung issue na hindi naman namin yan hindi naman kami sumunod sa ICC, kami lamang ay sumunod sa Interpol. Yan daw po ay isang bullshocks. Yun ang totoo. Forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President. Yan. Wala tayong obligasyon. Malinaw na malinaw po yan. Hindi tayo obligadong i-turn over si Pangulong Duterte. So what really happened? Tulad nga po ng mga sinabi ko ng mga nakaraang video, ang nangyari po talaga ay ginusto ng gobyerno natin na i-turn over si Pangulong Duterte. Kasi wala naman hindi tayo obligado. Kung hindi ka obligado, bakit may to turn over? Ibig sabihin lamang po, ginusto mo. Okay? Ang problema kasi sa gobyerno to, mga walang bayag. Yan ang totoo. Ayaw umamin at sabihin na lang nila, hindi, talagang gusto namin i-turn over, gusto na namin mawala si Duterte dito. Walang bayag ho para sabihin ho yung ganon. Yun ang katotohanan kasi nga mahinang nila lang. Paano ba naman? Mahinang nila lang yung pinuno nila. So wala ho silang balls. Okay, wala ho. This is not a literal para lang ho sa kalaman natin, pag sinabi kong bayag, hindi ho yung literal na bayag. Di naman po transgender ho siya. Ang ibig ko lamang po sabihin nun, walang balls, walang tapang, 'di ba? Walang tapang na sabihin na lang, aminin na lang. Uy, gusto namin mawala si Duterte dito, salot siya sa kampanya namin Ayaw pang aminin. 'Di ba? Ang dami pang palusot. Malinaw nga po na sinasabi dito, hindi tayo obligado. Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute. So, malinaw dito, walang mandato para sa pagsuko o extradition sa ilalim ng Article 92 ng Rome Statute. Meron kasing extradition. Okay? Pero hindi po napapailalim yan sa Article 92 ng Rome Statute. Ibig sabihin, hindi po, hindi pasok. Ganun lang kasimple. Hindi ho pasok doon sa Article 92. So saan kumukuha ng authority sa pagdukot sa ating Pangulong Duterte? Yun ang mga tanong dyan. A provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former President after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Yan ang matindi dyan. Walang malinaw na sinabi ang ICC o wala man lang sinabi o hiniling ang ICC na pasukuin si Pangulong Duterte. Kaya nga 'di ba nung unang pagdating ni Pangulong Duterte doon, tinatanong nila anong meron? Bakit nandito 'yan? Kasi nga wala nagigets, hindi niyo ba naiisip? Eto hindi niyo ba naiisip bakit September pa yung hearing? Hindi ba dapat agad-agad? Kaya mo nga pinasuko yung tao kasi ihihiring mo na Bakit September pa? Malinaw na sinasabi ngayon ni Senator Amy. Again, this is not my conclusion. This is Senator Amy's conclusion according doon sa hearing na ginawa. Ibig sabihin po, malinaw na hindi po hiningi ng ICC ang pagsuko o extradition ni Duterte. Kaya mga tarantado talaga yung dumukot kay Duterte. Mga illegal po yung ginawa nila. Ang linaw po niyan. Yan po ang konklusyon sa hearing. At sino po yung mga naandun? Si Torre, na uutal-utal. Nung sumasagot kay tapos humingi pa ng tulong doon sa sekretaring bossing niya na DILG. Wala, uutal-utal. Bakit to? Hindi kasi nga, wala. Malinaw na hindi naman hiningi ng ICC ang ulo ni Pangulong Duterte. He was not expected to come there. Bigla na lang napunta doon. Mantakin mo? Bigla-bigla na lang napunta si Duterte doon. Hindi alam ng ICC. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed inasmuch as international humanitarian law, customary law, cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. Ang ganda nung sinabi niya, ang lalim niyan. Ang sinasabi niya dito, mali ang argumento ni DOJ Secretary Remulla. Si Duterte inaakusahan ng crimes against humanity. Okay? Hindi war crimes. Magkaiba yun. Crimes against humanity and war crimes magkaiba yun. Kaya hindi maaaring gamitin yung international humanitarian law bilang batayan. Yan po yung ginagamit ngayon nila Remulla. Yung IHL na yan, yung international humanitarian law. Again,
Hindi po yan nag-a-apply doon sa kasong ikinaso nila, which is crimes against humanity. Ang application lang daw niyan ay, sabi ni Senator Amy, ay yung war crimes. Magkaiba po yun. Okay? Andali, kung war crimes, ibig sabihin, kaya nga war crimes, ibig sabihin, may war. Wala naman po. So, sinasabi ni Senator Amy, hindi applicable at mali ang argumento ni DOJ Secretary Remulla na ito ay isang international humanitarian law na paglabag. So, ibig sabihin, war crimes daw. Mali. Pambihira, yan ang hirap Yan ang hirap pagka talagang pinupolitika lang na nakikita ninyo kung ano yung mga kamalian na ginawa nila. Importante nating maunawaan to kasi alam nyo mga kababayan, para mas maintindihan natin kung bakit kailangan nating magreklamo. Kasi 'di ba kahapon diniscuss ko yung video na kung saan sabi ko nga may mga panawagan ng mga OFW na hindi mag-remit. Kasi ginagawa naman yan 'di ba? I mean, for example, sa Pilipinas, ginagawa nila yung tinatawag na hunger strike to prove something, 'di ba? Ngayon, itong mga OFW, gagawin po nila yung no remittance week starting March 28. Ngayon, ano hong dahilan? Napaka-importanteng maunawaan natin. Na anong dahilan kung bakit natin ginagawa? Kasi hindi lang tayo gumagawa dahil lang gusto natin ibalik si Duterte. We have to learn and understand what is really happening so that pag tinanong tayo ng ating mga kababayan o even mga foreigners na sabihin yung mga ibang lahi na nakakasalamuha natin sa ibang bansa kasi OFW nga kayo, you can explain that what happened upon the conclusion dun sa hearing, it was illegal. Illegal na dinala si Pangulong Duterte sa dahig. At illegal dahil hindi pasok sa Article 3 ng Konstitusyon ng Interpol, hindi rin pasok sa Article 92 ng Rome Statute. So marami tandaan natin yan para pag pinaliwanag natin, hindi tayo yung umuo lang tulad ng mga tanso. Yung mga tanso kasi tatanga-tanga yan Hindi ko alam kung bakit yan kasi. Mga tatanga-tanga din yung mga vlogger nila Di ba? Tuloy. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. Sabi niyo, malinaw yun Hindi po yan Hindi po yan yung ICC, yung akusasyon ng ICC ay hindi po under ng international humanitarian law. Okay? The second finding. Yan, pangalawa. The Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units. So malinaw ito, March 11 pa lang, nakikipag-coordinate na ang gobyerno. Okay? So, taliwas yan dun sa sinasabi ng kapatid nito na we will not coordinate, we will not do that, we will not do this, we will not ganyan. Taliwas sa sinasabi ng kapatid nito. On March 10, the National Security Advisor Anyo was already tracking the former president's Ayan, malinaw yan. Tinatrack na daw ni Anyo. Naku po, patay ka Anyo. Nayari ka ngayon. Tinatrack na daw ni Anyo simula pa lang noong March 10. Nagmobilize na sila ng mga PNP. Before the arrest, even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Finally, so bago pa lumabas yung arrest warrant ng ICC, ito malinaw ito. Bago pa lumabas yung arrest warrant ng ICC, may mga ilang opisyal na tinuturuan ng ICC at sinasabing we will not coordinate with ICC pero makikipagtulungan kami sa Interpol. So the idea itself nanggaling doon sa mga opisyal ni Marcos. Mismong si Marcos, I'm not sure about kung nabanggit ni Marcos yan, pero malinaw dito sa Senate hearing na to, mismong yung mga opisyal ni Marcos sinasabi na tinuturuan ng ICC, we cannot coordinate with you kasi we are no longer under your authority, we are no longer part of ICC, kumalas na kami sa inyo, pero kung dadaan kayo sa Interpol, makikipag-cooperate kami. So anong ibig sabihin? Talagang ginusto ni Marcos, malinaw pa sa malinaw, ginusto ni Marcos at ni Romualdez na mag-coordinate ang ICC sa Interpol para makuha at madukot na si Pangulong Duterte. Yun ang sinasabi. Yun po ang naging isa sa mga resulta nitong hearing ni Amy. Okay? Hearing ng mga senador. Tuloy natin. Okay.
the claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed GRU effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president. Ayan. So dito, sabi niya, hindi ka panipaniwala yung pahayag ni DILG Secretary. Alam mo naman, itong Remulla Brothers na ito eh. Pakuno talaga ito. Ito, sinasabi dito na coordinated ng pagkilos ay batay lamang sa chismis. So, ibig sabihin, nag-mobilize na sila ayon lang daw sa chismis. Dahil may mga ulat na nagpakita na may plano na bago pa man ilabas ang ICC warrant. Naka-ready na. So, isa yan sa mga masasabi nating konklusyon ng hearing na ito, na they were prepared even before lumabas yung quote-unquote nilang ICC warrant. Talagang minamadali nila. That's the point here. Minadali nila, wala naman, hindi ina-expect ng ICC si Duterte, pero bigla na lang kinuha at nag-prepare na sila. It is because talagang minamadali nila at ayaw na nilang tumagal si Duterte dito para sa eleksyon. Bakit? Kasi pag si Duterte ang nagkampanya, talaga nga namang punong-puno ang tao, talaga nga naman dinadagsa, talaga nga naman sobrang nahahype ang campaign at nagmumukha ng tanga itong alyansa ng mga budol, di ba ho? Yan o nangyari. At alam naman po natin that kailangan pong maipanalo ang mga senador ni Marcos para ma-impeach si Duterte, si Vice President Sara Duterte para manalo itong si Romualdez. Ako, kasi dito mamaya sa kanyang mga Q&A, okay, nilinaw din ni Amy na mukhang merong nagmamaniubra sa Malacanang. Ako naniniwala din ako. Kasi bakit? Mahina talaga si Marcos eh. Hindi niya kayang isipin to. Ako pero hindi po siya ligtas para sa akin hindi po siya ligtas sa kasalanan na to. Pero mahina siya, hindi niya kayang planuhin ito. Ang pumaplano nito sa tingin ko, pananaw ko lamang po ito, maaring mali ako, ang tagpaplano nito si Romualdez. Bakit? Kasi si Romualdez ang makikinabang dito. Pag nanalo ang mga senador ni Marcos, si Romualdez ang makikinabang dito. Mai-impeach si Vice President Sara Duterte at pag na-impeach siya, kakayanin niya ng itumba si Tulfo, kaya na nilang itumba yung mga ibang kalaban, at siya na ang sumunod na Pangulo. Alam naman natin yung pangarap niyan. Kita mo naman siya na naglalakad pagdating sa mga kasama mga sundalo. When I say itumba, hindi patay na, hindi yun na ibig sabihin. Itumba, italo. Kasi ang maaari lang makatalo kay Romualdez, walang iba kundi si VP Sara Duterte. Sa tindi ng pera nila, sa tindi ng makinarya nila, si VP Sara Duterte lang. Para matanggal po si VP Sara Duterte at hindi na makatakbo, kasi pag na-impeach siya, hindi na siya pwedeng tumakbo. Hindi na siya pwedeng humawak ng any government position. Talagang matindi ho ang gagawin nito ni Romualdez para matanggal. Paano? Ipanalo ang lahat ng senador nila. Kasi kitang-kita naman natin yung kahit ako may mga inaasahan sana ako mga senador diyan na tatayo para sa kay VP Sara Duterte, ano ginawa? Bumaluktot. Ako na-disappoint. Honestly, na-disappoint ako kay Lacson. Kasi kahit paano si Lacson may tama pa sa utak yun I mean, tama pa yung mga ibang sinasabi niya. Na-disappoint ako kay Soto kasi tama naman, may mga logic pa yan Pero ano na nangyari? Nung sila na nagsalita, nawala na yung logic. As in, bakit? Kasi nga they have to join kung ano yung sinasabi ng Malacanang, or else baka ma-aimi sila o di kaya ma-Bilyar. Although si Bilyar hindi pa talaga publicly ina-announce na tanggal na siya, pero dahil nga sa komento ng mga Bilyar, mukhang chinuchugi na yung isang Bilyar doon sa alyansa, di ba ho? So mukhang mukhang ganun ang direksyon. Pag hindi ka kapareho, tsugi ka, hindi ka ipapanalo. So what do you expect? Pag nanalo yan, pag sinabi ng presidente o sinabi ni Romualdez, impeach niya si Sara, impeach yan. Kaya nga sabi ko dito, ang makikinabang ng todo-todo sa pagbitbit sa ICC kay Pangulong Duterte ay si Romualdez. Kaya lang, ang pananaw ko din po dito, medyo na-underestimate nila ang Duterte magic. Na-underestimate nila ang mga OFW. Na-underestimate nila ang mga Pilipino. Kasi kaliwat kanan Kaliwat kanan ng demonstrasyon. Kaliwat kanan, mas lalong uminit. Mas lalong uminit ang ginawa nilang pagbitbit kay Pangulong Duterte
sa dahig, mas lalong nag-init ang tao. Akala siguro nila, dahil wala na si Duterte sa kampanya, hindi na iboboto yung PDP o yung Duterte slate, yung Duterte, no? Duterte na sila, 10 na sila eh. Okay? So, Duterte, hindi na iboboto. Akala nila yun. Mas lalo pang sinabi ng mga tao, hindi. Lahat sila iboboto ko na. Kasama na po ito syempre. Walang iba kundi si Pastor, di ba? Alam naman po natin, matik na yan. Yan po ang pinakatapat na kawal ni Pangulong Duterte. Tuloy natin. Already being in place even before the date indicated in the ICC warrant of March 11. Finally. Ito na yung final, ha? Kaya nga finally. Hindi, pinapaliwanag ko lang para malinaw. Finally, ito na yung pangatlo. Tatlo kasi yan eh. Una, ulitin natin ha, para sa kaunawaan. Una, walang legal na obligasyon. Ibig sabihin, talagang illegal ang ginawa ng gobyerno. Pangalawa, yung partisipasyon ng gobyerno ay talagang sila ang aktibo. Sila ang may gusto. Sila talagang gumawa ng paraan para matanggal. Minadali. Okay? Yan yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Okay? Na konklusyon ng hearing na ito. Tuloy. Pasok. A preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guarantee. So malinaw daw sa pangatlo, paglabag sa karapatan ni Pangulong Duterte. Okay? Ayan, malinaw po yan. Karapatan ni Pangulong Duterte. Ang tanong, ano po ba yun? Yung sinasabing, o ano ba yung mga konklusyon? Bakit nasabi ni Senator Amy na merong paglabag sa karapatan ni Duterte? Okay? Tuloy natin. Pasok. Liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. Yan ang una. Wala pong warrant ang Philippine court. Ibig sabihin, wala talagang authority. Why? It is because that is part. Even if, sabi nga nila, even if kasali tayo sa ICC pa, kailangan pa rin mag-issue ng warrant ng korte ng Pilipinas para kunin mo isang tao. Ang nangyari, this is a warrantless arrest. Yan ang sinasabi ni Senator Amy. Warrantless arrest at hindi pasok ang warrantless arrest dito. Kasi may exemption po ang warrantless arrest, 'di ba? Alam naman po natin yung ongoing crime, on pursuit, may ganun eh. Meron pong exemption ang warrantless arrest. Hindi pasok ito. Although pasok ito sa Torres arrest.